Ikaw ang sumama, Panginoon. Ikaw ang pumamahay sa amin. At Lord, sa lahat, Panginoon, ang iyong Espiritu, Panginoon, na patuloy na pakilusin mo, patuloy ang pagpili mo sa amin ang iyong salita, ang nagpapilya namin, Panginoon. Sa aming pagbigay, Panginoon, sa aming programa namin, Panginoon, na mabigyan mo ang iyong kalakasan, Lord, ng galak, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ang aming Diyos na pinagsisilihan at ikaw ang
So, loob niya. At yung araw na ating pagsamba sa Kanya. So, yan. Kung walang bago, tayo mo bago araw-araw. Yan. So, sa oras pong ito, magpahinga tayo sa bed. Sa oras ito, ayan, balik natin ang kapulihan sa ating Diyos. Sa pamamagitan ng pagkatoo, sino pong nais na magbigay ng papuli sa ating Diyos? Meron po ba? Si Pastor. Siyempre, puri po Panginoon. Ako ay muli nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat niya, no? So, hirap yung panahon natin ngayon, no? So, kailangan talagang, sabi nga, napakahalaga ng ating pagtitipon. Kaya kanina mga maulan. Grabe yung bilin doon sa amin. Tataka ko naman, bakit doon sa amin yung laging maulan? Ano po, yung more pekas talaga. Kapag kaungi po na yung ulan, tumitog na doon, bubos talaga ang ulan. Pero kahit dito, tinatanong ko naman, maluwanan. Ano po, ibig sabihin, mababa na langit doon, no? So, ako pinagkapasalamat sa patuloy na proteksyon ng Panginoon sa aming trabaho. Ngayon nga ay kabisang kahapon, sabi sa akin, huwag ka muna pumasok kasi may pasok yung mga tao mo. Sabi ko ay hindi pwede. Sabi ko yung trabaho, pwede kong trabahuhin ngayon, pero bukas. Hindi ako magtatrabaho. Sige, kaya mo tapusin. Kaya ginawa ko po, kumuha ko ng tao. Tutulungan natin ito para matapos. So, ganoon na po ginawa ko para matapos yung aming trabaho kasi turnover namin ng lunes. So, ako pinagpapasalamat sa patuloy na gabay ng Panginoon na hindi po niya yung mga mawag sa akin na maunawaan nila yung aking kalagayan. Ganoon na po tayo mga kapatid. Sabi nga, mahirap sa una pero pag naiintindihan nila yung ating kalagayan na sa Christian, maunawaan nila tayo. Dahil alam naman nila na yung linggo talaga ay araw pa pamamahina. Maging open lang po tayo. Sapagkat sabi nga, napakahalaga ng pagtitipon sabi sa Hebreo 8:25. At hindi po tayo panatag sa Christian, ang mga anak ng Diyos na wala sa ating bahay. Ano po, tayo po yung ipon-ipon para patuloy na lumakas ang ating spiritual na pamumuhay. Kaya po, salamat po sa pag-iingat sa ating pamilya. Although may isa po akong patuto na kasi yung apo ko na isa tumawag kahapon na may sakit. Sabi niya, Papa, medyo malala yung sakit ng anak ko. Sabi ko, kailan tayo kay God? Ngayon nga i-monitor ko kasi nasa private siya. Sabi ko, gagawa ang Diyos, gagawa ng himala. Sa mga bagay na alam natin ay mahirap, wala imposible sa Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ay subukan natin. Amen? Kung yun yung masasama, ay dinidinig ng Panginoon, pinapaganan tayo pa kaya. Amen? Na tayo ay kanyang mga anak. Salamat sa protection niya at salamat sa pagkilos niya sa bakit. Atin po rin po, Panginoon. Amen. Meron pa po ba? Sister Mel? Amen. God is good. And all the time. Amen. Tunay po na napakabuti na ng Panginoon, di ba? Umaraw na. Maya-maya lang, uulan na naman. Magpapasalamat na ako sa Panginoon. Gawa ng kanina, habang nabibilis ako dito, tapos na ako dito mula dyan sa labas, sa loob. Nasa tiyano naman ako ng 3 minutes. So yung hindi inaasahan ba na disgrasya, sabi kasi ni Pastor, mag-ingat ka, disgrasya sabi kong ganyan. Talagang nadulas ako kasi sa banyo kanina. Talagang pag-anon ako, hindi ko na itukod yung ito ko. Hindi ko na itukod ko to, di 2 injury ko na. Pero may kasgas ako. Kaya ang masama na tumama yung ulo ko doon sa may semento. So, sabi ko sa kanya, hindi ako katayo, itayo mo ako, sabi ko sa kanya, kasi ang sakit nandito ko. Dito ba? So sabi ko, ibili mo ako ng yelo. Una, nilagyan ko muna ng maligamgam para ano ba. Diin ko sa ulo ko, tapos yelo. Sabi ko sa kanya. So salamat naman sa Panginoon. Dahil sabi nga ni Carmen, hindi ka naman panahilo, hindi ka nasusuka. Sabi ko, hindi naman. Pero nagpapasalamat na pa rin ako sa Panginoon dahil sa pag-iingat niya sa kami
kabila ng lahat, sabi ko nga, bahala na rin si Lord sa buhay ko. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko, sa katawan ko. Kung ano man mangyari, sa iyo pa rin ako nagtitiwala. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, tuloy po na napakabuti ng Diyos, na talagang hindi niya ako pababayaan. At isa pa, si Sister Evelyn kasi nag-chat sa akin, sabi niya, sis, hindi ako makapagsimba ngayon kasi sa Alabama siya ang layo niya. So ang niya, 15:30 na lang daw. Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi ko, mag-aanap na lang daw siya dito sa may BGC kasi yung amo niya, umuwi daw sa ibang bansa at saka next year pa babalik. Sabi ko, ang tagal mo na. So kaya sabi niya, parang matapang daw kasi yung amo niya. Hindi ko lang alam kung foreigner rin yun. Tapang-tapangan siya dito sa Pilipinas. Sabi niya, Pastor, sabi ko, hindi ko lang sure kung foreigner nga yun. So sabi niya, dilipat na ako sa BGC, maghanap ako. Sabi ko, oo nga sis, baka yan ang hadlang na hindi ka makasimba, malayo ka pa. So marami naman dito sa sa BGC, kaya maghanap ka na lang. Kaya sige sis, sabi niya, baka sa next week. Kaya salamat sa Panginoon, siguro yung ibang mga kapatid natin na wala, siguro sakit na yung tinatamad. Pero salamat pa rin sa Panginoon, sa mga kapatid na nandito dahil talagang hinahanap nyo ang Diyos. Amen? Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil nandito kayo, sama-sama tayong magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, sa Kanya lang ang papuri. Amen? Hallelujah! Amen. Meron po ba? Last na lang. Meron po ba? Wala na. So, yan ang ang hirap din kasi kahit yung bubong namin, masisira na ako. Yung sa weather na to, hindi naman ito ba totoo? Okay, masisira na din yung namin, tumutuloy na siya. Yung tatay ko, hindi naman niya pinapakalaman yun. So, pag-uwi ko, tatanggalin ko. Ay, tulo na siya talaga. Parang pagpalakas. Kasi stress ako sa opisina. Baka mamaya makabaw na. Diyan yung isip ko. Tapos ngayon, medyo na siya, hindi katulad ng nakaraan, kasi sobrang nakakatamad yun. Tapos ang hirap pumasok, ang hirap ng sakay at masyado nun. So kahit kami, absolutely kami. So, salamat natin kay Lord kasi nasa-survive pa rin tayo kahit yung mga sira-sira yung bibig natin, di ba? Hindi naman tayo nahihirapan. Tsaka, hinahanap ko yung cellphone ko, naiwan ko lang siya dun sa locker. Hindi ko naman pero ewan ko, siguro talagang nalimutan ko siya. Tapos nalalaman ko, ay, ito pala siya. Hindi tinignan nung nagtitingin. Parang sabi ko, ano ba ito? Matakad naman yun eh. Kasi takad naman kami, hindi ba lang naisip ng kapat ng gano'n. Pagbukas ko nung lakad ko, sabi ko, ganito, wala talagang ganito. Kamad talagang kapain siya. Tapos, wala namang nawalang bagay ngayong buwan. Kasi minsan, parang pag problemado tayo, ako hindi naman ako sobrang problemado. Kung parang minsan may panahon na ayaw mo siyang isipin, hindi mo na lang isipin. Makakalimutan mo na yung mga bagay-bagay. So, yun lang po, mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Diba? Medyo mahal yung ngayon, mga pag-amot. So, mag-ingat tayo lahat, lalo na maulan. Tapos, ipanalangin natin na ang mga pagto. Bago mo ba si sister? Ngayon lang ba siya? Yeah. So, welcome. Welcome ka na. So, welcome sa Living Christ Church. Gala mo ba siya? Ay, mga ko. Okay. So, ayan. So, welcome ka dito. Kahit ganito. So, ganito lang naman, hindi lang masyado. So, sana hindi lang ito yung una mo, hindi ulit. So, sana laliga mo. So, panalangin natin ang mga patuto. Ganito pasalamat namin sa mga buhay, Panginoon. Sabi ng awit, gamitin mo ang aming buhay.
sa mga oras, Panginoon, na pag-ulan, O Diyos, alam namin na Ikaw ang patuloy na sumasama sa amin, Lord. Ikaw ang patuloy na lumago ang aming spiritual na buhay. Alam namin minsan na nakakabuyo, O Diyos, pero lahat ng bagay, Panginoon, ay may dahilan, may purpose na, Panginoon, sa aming mga buhay. Napasalamat kami, Lord, sa safety, sa mga bagay na nagdaan, O Diyos, na ikaw pa rin ang aming tahanan, Lord, na ikaw kasama namin sa lahat, Panginoon. I-provide ka, Panginoon, sa amin. Hindi mo kami pinagkukulang, hindi mo kami nawawalan, Panginoon, dahil ikaw ang source namin, Panginoon. Napasalamat kami, Lord, sa kagalingan, O Diyos, sa mga karamdaman namin, na ikaw lang, Panginoon, na patuloy na gumakabay sa amin, sa aming mga Panginoon, ikaw pa rin mga patuloy na sumama sa amin, niluwa sa amin, Panginoon, sa mga sakuna, O Diyos. Panginoon, na ang aming mga buhay ay hindi patutuos lamang, upang patuloy na malaman ng mundo, O Diyos, na meron kaming Diyos sa buhay ng aming Diyos, makapangunin ng aming Diyos. Ang lahat ng ito ay pinapagpasalamat namin, Panginoon, na maging susunod na gawain sa iyong sa pagbibigay ng iyong salita, O Diyos. Patuloy na sa mga aming puso, isipan, ang aming mga mata, O Diyos, sa iyong salita, upang patuloy kami magbago, O Diyos, at patuloy na lumago, Panginoon, sa paglalang at kasama ka. Maraming salamat po. Nag-aasama ng lahat ng aming patutuon, ng aming mga buhay sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Na po ang sabi na, Amen. Yeah, so, malamig, no? Yarakaan to. Pero meron pong yan natin, sabi natin, meron pong kami sa likod, may chocolate po sa likod, meron pong pagdasal dyan, mamili kayo ng kalaman, para mag-ising tayo sa salita ng Diyos. Sa tawag ko si Pastor Rodel, ito ang maghahayagan sa salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos at tayong lahat ay narito. Bagamat talaga nakakalungkot isipin at pag-aaral natin ngayon ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang totoo, nalulungkot ako hindi dahilan sa account ko. Hindi. Nalulungkot ako sa kanila sapagkat ayaw nilang makinig sa katotohanan. Maraming mga bagay ang naranasin ng tao. Katulad ngayon, akala natin Christian country tayo. Yung pala, malayo tayo sa Diyos. Bakit malayo sa Diyos? Mag-iba-iba ang motibo ng lahat ng sumasamba sa Diyos. Ang ibig sabihin ng mga nag-religion. Ang next ko, kung bakit ako nalulungkot? Sapagkat nakakatakot ang impyerno. Nakakatakot ang impyerno. Akala nila, biro lang. Akala nila, nakasulat lang. Pero nagsasalita ay ang Diyos natin. Nalulungkot ako dahil sa yung mga maraming tao ay hindi abala para sa Diyos. Binigyan, sabi ng Juan, sabi ng Exodo, binigyan kayo ng 6 na araw para sa inyo. Yung isang araw para sa Diyos, hindi pa sinusunod. Kaya tuloy sinabi ng Panginoon doon sa sa Hebrew, na walang nakatupad doon sa ulumang tipan ng kahit isa. Kasi walang nakatupad kahit isa. Kaya nalulungkot ako bilang pastor at nalulungkot ang Diyos dahil sa nangyayaring ito. Para bang walang takot ng tao sa Diyos. Natatandaan ko paano magkaroon ng Twin Tower na punong-puno ang simbahan. Punong-puno nag-aagawan na makapasok sa simbahan. Dahil sa ang iniisip nila yung literal na parusa, meron niya. Meron nangyayari. Tandaan po rin ito yung tinatawag na
nangyayari dito sa kapaligiran natin. Hindi pa ito nangyari noon. Maraming nagpunta dito na bumibili ng gamit. Sabi niya, ngayon ko lang naranasan dito. Ang tagal ko na rito sa mini park. Simula pa ng 1990s. Ngayon lang nangyari. Dito lang yun, ha? How much more yung binabaha na hindi naman binabaha na nakatira na sa pupungan. Hindi pa nakakatakot. Dito pa lang sa lupa, impyerno na rin kung wala kang tiwala sa Diyos. Bago natin simulan ang tunay na ating layunin, na ipapahayag natin ang katotohanan, tayo kung ay hindi po mananalangin po tayo. Huwag makaawa po tayo sa Diyos. Ama namin Diyos na banal at dakila, andito po yung mga anak. Na patuloy na sumusunod sa iyo. Na sana Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay ay hipuin po ninyo ang kanilang puso upang sumunod sa iyong kalooban. Nalulungkot po kami at natatakot sa mangyayari sa mga taong ang Diyos, walang puwangkay sa puso nila. Panginoon, alam namin pong mahal na mahal mo sila. Subalit sinabi mo rin na ikaw ay makatarungan. Nasabi mo, yung mga sumusuway ay hindi mo talaga patatawarin. Kaya Panginoon, andito po kami. Saliksikin po ninyo ang mga puso na narito upang matanim sa kanilang puso ang tunay na diwa ng iyong kalooban at ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga pamilya, lalo-lalo na Panginoon, yung mga hindi Paminoon natututo ng katotohanan tungkol sa iyo. Ama, sa iyong mga kamay, ipinauubaya namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Totoo po yan. Pag ang totoong tao nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pumasok sa kanya ang mga tinatawag na kalamidad na ito, yung mga krimen sa ating kapaligiran na wala natin kinikilala. Sino ba sa inyo dito ang nakaranas ang nakarinig sa mga balita na bata pa lang namatay na? Naghahanap buhay yung magulang na para lang kumain ang kanilang pamilya, pinapatay. Bakit kaya? Ano kaya ang balik nito? Nagdaan na tayo sa tinatawag na kalamidad ng epidemya na COVID-19. Hindi pa rin natuto ang tao. Hindi pa rin natuto na lumapit sa Diyos. Nagkaroon na ng mga kalamidad na hindi katulad ng Twin Tower. Yung Twin Tower, magtataka ka, bakit ang tao nagsusiksika sa simbahan? Simbahan pa yun ng hindi ganito. Pero dito, tingnan po ninyo. Marami kang niyaya, pero kunti ang dumating. Basahin natin ang mga bagay, ang mga nasa Biblia na napakagandang pakahuluganan. Sabi dito sa Marcos po, may nakalagay po diyan sa 3:3. Sabi dito, ano kung mayroon sa kanilang hindi maging tapat? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi, sa pagkatapat ng Diyos, bagamat sinungaling ang bawat tao ayon sa nasusulat, upang kilanlin kang matuwid sa iyong salita at manaig ka kung hatulan ka na. Isa pong napakahalagang talata na ating pong binasa na kung halimbawa ang tao hindi maligtas, apektado ba ang Diyos? Hindi maapektuhan ng Diyos. Ang katotohanan doon sa mga nakasulat dito sa Biblia, kakaunti lang ang maliligtas. Kakaunti lang. Ano ba yung kahinalitan nun? Hindi ba pinag-aralan natin kung anong uri ng impyerno? Ang uri ng impyerno ay nakakatakot po. Una, sa Marcos 9:44 hanggang 46.
mapapansin po rin. Hanggang 48 ngayon na ang impyerno ay apoy. At apoy na hindi namamatay at mga uod na kumakain ng laman natin. At hindi rin tayo mamamatay, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kung kinakain yan, bumabalik sa dati, sigang-sigaw mo. Yan po ang impyerno. Hindi naniniwala niya ng karamihan. Sapagkat, ang sabi niya, bakit galing ka ng roon? Alam mo, yung buwan na yun, blasphemy yun. Once na sinabi po ninyo sa mga ngaral, mag-anday ka na lang. Hindi ka tatanda. Kasi nakasulat yan, nakasulat yan ng Diyos eh. Ngayon, babasahin pa natin ang isang talata na sa Romans 10 verse ilagay natin 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko ay, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat sabi dito, abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila ay naganap sa buong sanlibutan. May tao pa kaya ngayon na hindi nakarinig sa salita ng Diyos? Sa palagay ko lahat nakapakinig eh. Ngayon, ang babasahin natin yung isang pinakamahalaga na kung ito po ay yung pong tatandaan, yung tinatawag na nasa Proverbs o Kawikaan, chapter 1, verse 20. Patuloy po yan. Hanggang 31 yan eh. Hanggang 33. Ito po, nakakatakot doon sa mga tao na ayaw lumapit sa Diyos. Nakakatakot po ito. Sa Kawikaan 1, 20 hanggang 33. Tandaan po niyo ito lahat ng salita ng Diyos ang ating binabasa. Hindi tayo maaari na lumihis at magdagdagan ng salita ng Diyos dahil bawal po ito. Ito po ang sinasabi ng Kawikaan. Ayan. Ang tanong kanina, totoo ba nakapakinig ang salita ng Diyos? Ang sabi naman ang sumagot naman ang ating apostol, sabi niya, abot langit, abot sa lahat ng daan, sa lahat ng dako ang salita ng Diyos. At pinatunayan po yun. Ito, ebidensya. Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako. 21. Siya ay humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan sa pasukan ng mga pintuang bayan. Sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Sa 22, hanggang kailan kayong mga musmus? Ang ibig sabihin niya doon sa isang salita, hanggang kailan kayong mga mangmang? Magsisiibig sa inyong kamusmusan. Sa inyo at ang mga nanunuya ay maniligaya sa panunuya at ang mga mangmang ay nangagtanim sa kaalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito ang aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. 24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iuunat ang aking kamay at walang makinig. 25. Kundi inyong inuuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. 27. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo,
pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ang akong masikap, ngunit hindi nila ako masutumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikay ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagkalikot ng lusmos at ang pagkawalang malisa ng mga humlang ay ang isisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot na kasamaan. Pag doon sa mababaw na asari, magkikita niya nakakatakot. Sapagkat bakit? Kapag oras na ikaw ay patuloy sa pagkakasala, lalong-lalo na kung hindi ka pumupunta sa simbahan. Ang ibig sabihin, ang tinutukoy dito yung kapag hindi ka nakisali sa mga simbahan na matuwid, tiyak na kapag may problema ka, ang iba nagpapakamatay. Dahil hindi na nila makayanan ang tinatawag na problema sa buhay, mapapansin po nila yung mga hindi mananampalataya, kadalasan nagpapakamatay. At alam na natin kung saan pupunta ang tao pag namatay, instant parusa. May mga tao na kahit anong pilit mo na lumapit kung magsimba, ayaw. Pinili pa nila yung kalayawan. Alam po ninyo, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang ikahiya ako, ikahihiya ko rin sa harap ng aking Ama. Ang iba kasi, nahihiya na pumunta sa simbahan. Katulad ko nung nagsimula naman sa ganun Punta ko pupunta dyan. Pagtatawanan ako ng barkada ko. Pupunta ako dyan, magkukumpisa na kay Father. Pag si Father naman nandun sa inuman niya, ibibisto naman yung kasalanan ko. Mali kasing pananampalataya. Pero, doon sa mga nakakaintindi ng salita ng Diyos, yung kinasihan ng Banal na Espiritu, sabi sa 1 Corinthians 2:13-16, 2 Peter 1:20-21. Tuloy po. Tuloy po kayo. Alam po ninyo mga kapatid, nakakatakot ang hindi ka man lang nakikinig sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nagsalita, pahingan yan. Wala dyan na sila. Kung dito sa lupa may kapatawaran dahil hindi mong piyansahan, sa pangalawang buhay walang piyansa-piyansa. Ang referee natin doon ay ang Diyos. The referee's decision is final. Kaya mga kapatid, bakit nagsisikap ang katulad sa amin? May pangaral ang salita ng Diyos. Sapagkat sinumpa na namin ito. Nakakatakot kung yung lahat ng sasabihin namin ay inilihis namin para lang aliwin ang tao. Ang karamihan, katulad ng mga nakaraan, may mapapansin kang bago. Pero dahilan sa masakit sa tainga nila, ang makinig sa totoo, hindi na sila pumunta dito. Bakit? Si Satanas po, ganito ang misyon. Galit na si Satanas ngayon. Sapagkat alam niya na malapit na siyang hapilan. Pahayag, Joseph, nakalagay po yan doon. Kaya siya, busy na siya. Bibigyan ng aburido yung mga tao na kadalasan kasi masakit sa tainga ng mga mali ang paniniwala. Masakit sa tainga nila marinig ang totoo. Dahil ano ang natawag ng dogmatism. They are molded by their bias. Molded na sila ng kanilang paniniwala.
hindi na maaaring tinagin at iyan ay pinapalakas ni Satanas. Ang sabi nga doon, nakakalungkot isipin sa sa first John 5:19, ang buong daigdig pinaghahayan ng demonyo. Kaya ang natotoo, dapat nating labanan siya. Paano natin lalabanan kung wala naman tayong word of God? Marami siguro sa inyo ang nag-experience. Katulad na halimbawa nung kayo, ako, nakulam ako. Nang makulam ako, talagang mahina ang aking espiritu sa Diyos. Dahil may kulang naman talaga. Ang sabi naman nung nagtatalin-talinimuhan, wala daw kulang. Meron. Nakalagay sa Bible. Doon pa nga sa paghuhukuman niya ng Diyos. Paparusahan niya, itatapo niya sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ang ibig kong sabihin, ang ibig kong tukuyin sa mga bagay nito, hinihikayat ko yung mga tao na kapag nasa loob ka ng simbahan, lalo na ganitong simbahan, sa una talaga medyo nahihiya ka. Katulad nangyari sa akin, nagtatago. Dahil may barkada ako sa labasan ng mga lasinggo eh. Sabi ko, baka makita ako. Yan na, kayo kadyawan ako. Pero, sa palagi ako napupunta sa simbahan, sabi ko, bakit ako mahiya? Kung maliligtas pa ako, makukuhan ba sila? Kung maparusahan ba ako, kadamay ko ba sila? Kaya dapat iyan po ang magiging mindset natin. Isipin mo na lang, kapag sabi na ng binasa natin, darating ang problema sa iyo, pero hindi mo makayanan. Hindi ka papakinggan ng Diyos. Bakit ka pakikinggan? Hindi ka naman niya anak. Kaya yan ang dapat natin itanim sa ating isipan na kung ako, yan na siguro, mag-iba-iba naman ang isip ng tao. Kung ako dyan, nagdadaan ako dyan, halimbawa, nakarinig ako ng ganitong usapan, ganitong preaching, teka muna, matatakot ako. Anong malay natin, isang araw, yung mga ayaw talaga lumapit dito, nasagasaan dyan sa, ano yan? Pag nasagasaan, sisisihin ng Diyos. Sabi ng Biblia, wala namang ibang masisisi, ikaw eh. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, kapag sinunod mo siya, iingatan ka niya. Kaya sabi ko, bakit kaya yan ang burden ng isang pastor? Yung pagmamahal na hindi masabi ng katulad sa amin, bakit? Kaya hindi naman namin matatalikuran, katulad na sinasabi ko sa kanina. Hindi namin makakatalikuran ng aming pong obligasyon. Sapagkat, alam ko rin yung mga kapatidan, kung hindi lang ako nakatikim na maging pastor, ayaw ko na lang ganito kung nabasa ko ang Biblia. Sasabihin ko sa inyo ng katotohanan, hindi po madali ang pagpastor. Hindi madali. Ang sarap ng buhay ng isang tao na ang ministry mo lang magbantay ka sa pintuan. Maliligtas ka eh. Ang ministry mo at ang buong puso mo na tinatawag na kawan, na i-dedicate mo sa Diyos, maliligtas ka. Halimbawa, ang isang nagsisimba, talagang tao sa puso niya pumunta sa ganito, maliligtas ka. Bakit? Alam ng Diyos ang motibo mo. Bakit kami nagsasalita ng medyo marahas konti? Yun ang lagay sa Biblia. Sabayin mo may kabagsikan upang mga tuto. At sinasabi rin po niya sa Ecclesiastes 7:27 na dapat ipaabot natin ang katotohanan. Ang sabi ng Diyos sa Ezekiel 33:7-9, kapag hindi mo sinabi at iyan ay namatay na hindi mo pinagsabihan, mananagot ka sa kaluluwa niya. Ngunit, pag pinagsabihan mo sila at hindi naman sila sumusunod, mamamatay nga sila sa kasamaan, pero wala kang pananagutan. Mapupuri ba natin ang Diyos? Palakpakan natin ang Diyos. Dahil sa kabutihan niya. Alam po ninyo,
bihira ako magpapalakpak. Ang gusto ko, kusa na lang magpalakpak ang tao kapag sila ay napupuspos ng banal na Espiritu. Pero siyempre, kailangan turuan na. Ngayon, babasahin din natin ulit, babasahin din natin yung isang talata na makakatulong sa ating bansa. Ang sabi ng Biblia, sa John 15:22, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi ako bumaba at nangaral sa kanila, wala sana silang kasalanan. At sinasabi ni Pablo sa Gawa 20:26, ang ganda na sinabi niya. Sabi dito, kaya sa araw na ito, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Sa 27, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayan ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Sabi doon, hindi na masisisi, katulad sa akin, bagamat ako makulit ako, inuulit-ulit ko talaga dahil mahal ko ang kapwa ko. Mahal ko kayo, mahal ko yung ibang tao na nakakarinig. Bagamat ako talaga may katapangan magsalita ng katotohanan, na totoo yung sige mo lang ang pakinig dyan sa hindi ka man nagtumuli dito, nasa sa iyo na yan. Ako po ay hindi ako mananagot sa kaluluwa ng ayaw sumunod. Dahil ayon sa kautusan ng Diyos, kung ano ang pinasasabi ko sa iyo, sabihin mo sa kanila. Iyan ang ginagawa ko ngayon. Kasi ang pagsaway, sabi nga kaya ang Panginoon nagpaparusa, bakit? Tinuturuan tayo. Ang sabi doon ng isang matalino, if there is no peace, for sure, there is no justice. Kapag walang tinatawag na yung justice, tiyak na hindi magkakaroon ng kapayapaan ng mundo. Sa anumang aspeto, ikaw man ay nasa gobyerno, kapag hindi mo pinairan ng tama, yung sinasabing tama na para bang ito kaibigan ko, kumpare ko to, hindi ko ito pinisaktan. Ang damdamin. Walang mangyayari dito sa ating lupain. Dahilan sa ang gulo-gulo na ng mundo ngayon. Hindi ba kayo natatakot niya na may babala ang Diyos? Sabi niya, huwag ka namang magpakasama. Baka mawala ka sa mundo. Baka mamatay ka ng wala sa panahon. Sinasabi ni Haring Solomon. At totoo yan. Ngayon, kapag adik ka, sige lang ang adik mo. Pagkatapos, noong ikaw ay hindi na makahinga, sisisihin mo ang Diyos. Ganyan ang ugali ng tao At kung bakit maraming hindi lumalapit sa simbahan, doon sa sinabi doon sa isang talata sa mga ngaral, dahil matagal, sabi niya, ang parusa sa mga nagkakasala ay matagal. Akalain niya, dahil sa matagal, ayaw na nilang magsaka na. May kwento ako tungkol dyan. Isang taga DPWH, kinukumbinsi ng isang pastor, nag-diyo ko. Sabi niya, Mr. Asas, total naman, tapos ka na. Bumalik ka na dito kumuha ka na, magsimba ka na dito sa simbahan natin. At marami kang matututunan at lalong lalago ang iyong pagkaalam at ano palay natin, pagpalain ka pa yun. Dahil sabi niya, alam mo ako, pinagpakurang ko ang pagiging kaminero. Ngayon, gusto ko namang i-enjoy. Ngayon, yan na
Pag oras na ko, yan ang sabi niya, pag oras na paligaya ko na yung pinagpaguran ko, sa kanya ako pupunta sa iyo. Tapos sabi ni Pastor, nasa sa iyo po yan, pero ako hindi ako nagkulang sa iyo. Ayaw ko lang na mabigo ang Diyos sa akin. Nasabi niya, sabihin ko sa iyo, oh, si Utoy naman. Sabi niya, sabihin sa akin, sinabi sa iyo. Sabi naman na, Pastor, nakasulat po, nasabihin ko sa iyo. Sinabi ba talaga ako? Nagpiruso ko pa. Pag uwi niya, mga 2 araw, natisod sa cholesterol na tinatawag na infeksyon, nagkamali ng tao sa Bicol. Anong nangyari? Dinala sa ospital. Wala pang 1 linggo namatay siya. Nakapaghihi ba ng tawag siya? Alam na natin kung saan siya pupunta. Iyan ang sinasabi ko eh. Ang saya ko diyan sa labas. Sige mo ang enjoy. Kagdag-kagdag ako eh. Pagkatapos, pag na-aksidente, sisisihin mo, Diyos, tika muna. Mali ata ang konsepto. Alam po ninyo, sabi nga ng Biblia, siya lang ang hahapon. Kaya, sabihin po ninyo sa mga mag-anak niyo. At kung maaari nga lang i-record ninyo ang pinag-uusapan natin sapagkat ito ay isang paraan ng Diyos para yung mga mahal natin sa buhay ay maligtas rin. Nandyan po dito, babasahin ko sa inyo. Ito po, magamat, sasabihin natin na medyo kung ito, yan ito na naman sasabi ko sa Ezekiel 16. According. Sabi dito, tama po. Sabi dito, kung magkagayon, kung magkataon na roon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas. Wala silang may sasama. Isa man sa kanilang mga anak. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Kanya-kanya po kaligtasan. Sa 20, sa Ezekiel 18, yan. Nakalagay yan dito rin. May mga kuha niyan, may mga tinatawag na patotoo. Maaaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak. Sumunod siyang mabuti sa aking tuntunin. Kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Kanya-kanya po ang kaligtasan. Hindi po, pag naligtas ang tatay ko, ligtas rin ako. Hindi. Kaya yung mga natin sa buhay, kung man talaga natin siya, pilitin ninyo na doon pa lang sa Bible study, magsisimula na yung paniniwala. Alam po ninyo, yung mga kamag-anak ko sa probinsya, sinasabihan ko sila, magpa-Bible study kayo. Hindi huwag kayong mamimili ng pastor. Pero para, sabi ko, wala sa inyo, wala kayong karapatan para hatulan mo ang pastor. Kundi, ang pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Doon na-apply yung sinasabi na ang mga Pariseo at Skriba ay nagdadala ng salita ng Diyos. Pakinggan nyo siya. Ngunit huwag niyong gagawin ang kanilang ginagawa. Sa mga mature, kailangan mamitikuloso ka na. Tika muna, i-discern ko ito, pero akin lang ito. Titimpangin ko kung totoo ito sinasabi nito, o mali yung isa. Taga-Berea ka na noon. Ang ibig sabihin taga-Berea, tinitimbang nila ang kanilang pinag-aaralan sa Biblia.
Alam po ninyo, napaka-paral po ng simbahan na to. Ako ang magagaranti. Dahil dito, yung mga ayaw ituro sa ibang simbahan, dahil lang sa pakikisama, dahil lang sa pera, dahil lang sa kayabangan nila, hindi nila maituro ang tama. Bakit? Maraming bagay. Yung pride nila, katulad halimbawa sabihin natin, yung nagre-ribala na dalawang malalaking iglesia dito sa Pilipinas. Nagka-debate ko yung isa. Sabi ko gano'n, marami kang may papahamak madadala sa impyerno. Sapagkat sabi mo mag-aanday pa doon sa may antaya sa lambanan ng Diyos. Iba ka ko yun. Ang mag-aanday doon yung mga pinugutan ng ulo na para sa paglaban para sa Panginoong Jesucristo. Pero yung kako sa Abraham Sposo, yung kako ang unang bahagi ng paghatol na sinasabi sa Hebrews 9:27 na minsan mamatay ang tao at ang paghatol. Tandaan po ninyo ito na napakahalaga ng kaluluwa mo, ng kaluluwa ko. May oras tayo para pag-usapan ito, ano? Itong katawang lupa na ito ay walang pakiramdam kung wala ang kaluluwa natin. Katulad sa sinabi ng ano yan, pag tayo ay namatay na ang katawang lupa na ito at kinatay ka doon sa punerarya, hindi ka sisigaw. Hindi ka naman sisigaw eh. Pagkatapos, habang nandyan pa sa iyo, ang tinatawag na espiritu na ibinigay sa iyo ng Diyos, pag kinurot ka, sakit yun. Lahat ng senses na sa iyo, nandiyan ang sense of smelling, tasting, pakikiramdam o feeling. Pag, ano yan, yung lahat ng five senses, meron ka, nakakarinig ka, nakakakita ka. Pero once na tayo ay hiwalay sa katawan lupa, tandaan ko ninyo, pinagmasdan ko yung isang kaibigan ko noong hindi pa ako buragin na addict siya, na pinakuloan yung marijuana at ininom. Namatay siya. Akala mo, binibitay ko siya na hubot-hubad, binubumbahan ng sabon na kung ano-ano para lang luminis. Tinuan. Yan na binabras ng matatalim. Hindi naman sumigaw eh. Ito na ngayon ang ibig kong sabihin. Na kapag namatay ang isang tao na humiwalay na sa ang ating tunay na pagkatao, masakit yun. Maglililigaya ka doon sa Abraham's bosom. Ngunit kapag doon ka sa impyerno na sinusulog ka, sisigaw ka doon. Ano ang ebidensya ko? Sinabi ko ng Biblia. 2 talata, 2 aklat. Saan po mababasa? Lucas 16, 19 to 31. At 31. Ano ang ebidensya? Doon naman sa 1 Peter 3, 18 to 20. Na noong panahon ni Noe, kaya ito palagi ko ito sinasabi. Kasi gusto kong mamulat ang tao eh. Noong panahon ni Noe, may mga taong rebellious spirit. Mga tao talaga. Noong mamatay pang Jesucristo, ng 3 araw niya, pinuntahan niya yung mga makasalanan noon sa impyerno. At ang sabi ng pinangaralan, hindi ko pinangaralan, pinagalitan mo. Ang totoo po, kapag namatay ang tao, instant ng parusa. Mag-aantay na lang ng final na parusa. Kaya may final judgment tayong sinasabi. Kaya tandaan po natin ito. Halimbawa tayo naligtas, nakita natin yung mga natin sa buhay, lumalangoy sa impyerno. Hindi ba? Masakit. Ano na ang lahat ng po natin? Lahat ng tinatawag na senses, makikita mo, iiyak ka rin. Masakit yun. At tayo rin mismo, pag nandoon tayo sa naglalagabran na surprise, sabi ng Biblia, hindi ko sinabi, ano ba yung mararamdaman mo? Sige, sigaw mo.
Humingi ka ng saklulo, nang sasaklulo sa'yo. Kinakain ka ng mga uod na hindi rin namamatay. Pagkatapos, hindi ka rin mamamatay. Ano kaya? Tandaan mo natin ito. Galing kay Noe, ilang henerasyon yun hanggang kay Panginoon Kristo? 14th generation yun. Na ang ibig sabihin, noong panahon pang yun, naglalangoy na sa impyerno at kinakain-kain na yun ng mga uod. Pagkatapos, ang tagal mo, tayo kaya, handa na pa tayo humarap sa Diyos na doon tayo sa Abraham's bosom na kung saan napakasaya ayon sa Biblia. Walang problema. Dahil ang Diyos na ang maghahari doon. Kaya dapat kayo iingat tayo sa mga susunod na sa mga susunod na preaching sa mga September. Uugnayin natin yan. Ano ba talaga ako? Katulad na rin po na sinabi ng Panginoon Leviticus 19. Sabi ko, huwag mong sisiraan ang kapatid mo. Huwag mong sisiraan, huwag mong sasaktan. Marami yun, maganda yun. Doon niya sa Leviticus. At a-apply na doon yung sinabi natin kanina na nakapag-inilabot ang kasasapitan ng taong pinanggagalingan ng kasalanan. Akalain po niya, nakapag-inilabot. Halimbawa, sabi niya, inapi tayo ng inapi. Hindi naman tayo pinagbabanta ang mamatay na. Dahil pag ang self-defense sa Biblia, hindi rin. Kanya tinatawag na pardonable yan. Ang sabi ng Biblia, alagaan mo yung katawan sapagkat hindi iyo yan. Pag self-defense, hindi ka naman hanulan ng Diyos. Maski patay ka. Yan ang sabi ko sa mga pulis at may binabasa ko. Biblical. Ngunit, ang sabi doon, vengeance is mine. Halimbawa, ikaw ay inapi-api kung ano ang ginagawa sa iyo. Kaya mo lang. Sabi nga, ngitian mo lang at magingitian din kayo. Ngayon, nagagawin mo, sabi ng babala sa atin, ang paghihigat ay akin. Ano naman ang mga supporting verses niya? Nasa Kawikaan, nasa doon din sa kanyang turo sa Deuteronomy. At ang isa, nakalagay sa 1 Thessalonians 1:6. Sabi doon, tiyak na pahihirapan ko ang nagpapahirap sa inyo. Sipin mo yan, hindi ka gaganti, huwag lang na kukunin ang buhay mo. Dahil ang sabi ng Panginoon, alagaan mo yan. Ang sino mong magwasak ng kanyang katawan ay parurusahan ng Diyos sapagkat hindi iyon yan. Ngayon, panayang inom natin, sigarilyo natin, maghapon. Pagkatapos, iyan na naghahanap tayo ng kaligtasan, tika muna. Unang utos pa lang na, alagaan mo ang katawan mo hindi mo na inalagaan. Halimbawa, ayan na, alam mo, hindi kaya ng katawan mo ang 50 kilos na bigas. Pinirusa mo, wala nagsisin sa sarili mo. Tulad sa akin, hindi na ako nabubuhat ng 50 kilos, hindi ko na kaya. Kaya tayo mga tao, dapat alam natin kung paano alagaan ang ating sarili. Kaya, lastly, ang gusto ko ipaabot sa inyo, na ituro rin nyo ito sa iba. Yung tinatawag na panalait sa Espiritu Santo. Ang panalait sa Espiritu Santo, yung nasa ikalawang utos, thou shall not use thou shall not use the name of God in vain. Marami nang naturuan ako dyan na tumino. Pakalagay mo, natuturo ako sa high school mo. Yan, Loves. Tututawa ka na. Sabi, yan na. Alam mo, yung kasama niya nagpakamatay. Bumawi Kaya yung mga pagtuya sa salita ng Diyos, na kung maniwala kayo, iyan ang ingatan natin. Magtuya na tayo sa iba, huwag lang yung salita ng Diyos. Kaya nga,
yung mga yung dyan sa mga gwardiya, kuhan yan, respeto ang Diyos niyan. Hindi nila nagsasalita. Dati, sabi niya, ano ba naman kukuha namin yan? Sinabi ko, totoo. Sabi ko, huwag yung gagawin niya. Dahil baka tao, hindi makatiis ang Diyos. Para sa akin. Maraming experience no? Na sabi nga, Diyos ang gagawin. Yung mga tinatawag natin na batayan ng pagiging born again Christian. Dahil may born again Muslim, may born again na Buddha. Kaya sinasabi ko, born again Christian, malalaman natin yan sa mga susunod na mga halimbawa, may Bible study, at saka yung tinatawag na yung pagtutuyan na yan, na walang kapatawaran, sinasabi yan sa Biblia, mortal sin yan. Kaya ako po, sa pagtuturo ko dito sa mga Georgia, sa Buitis, maraming nagbago. Salamat sa Diyos. Hindi na nila kayang pagtawanan ang salita ng Diyos. Hindi na nila kayang tuyain ng pastor. Kasi nga, naintindihan nila ang sinasabi ng Biblia na itinuro ko sa kanila. At meron, nung isang linggo, nagpunta ako doon sa opisina namin, dito sa Kuala, barangay, ano ang sabi? Sabi ko, ba't andito kayo? Sabi niya, Pastor, simula nang umalis ka, marami naman ang bubuli. Sana po, pumunta naman kayo doon. Dahil mayroong binugbog na naman na mga prat nila, at sumugod yung nagrabyado doon sa mga, mabuti ka po ginawa niyo na hindi kayo nakipag-away na hindi kayo kumanti dahil bahala na ako ang patas at kukunin natin kagaya. Ipapakulong natin. Pinapunta ko doon sa pulis. O di ngayon, hindi ko na naman nangyari. Kaya mga kapatid, ang pinag-aralan natin mga napakahalaga nito. Kung sakali man po na may pagkakataon na tayo kung huwag tanong kayo sa akin. Halimbawa, mayroon tayong tinatawag na Bible study. Huwag tanong kayo. At doon sa tinanong niyo, dapat yun ay sulat niyo. Itong tanong ko at ito ang sagot ng Biblia. Hindi ni Pastor. Inibitahan ko kayo. Hindi ko kayo sinasabing i-challenge ako, hindi. Huwag tanong kayo. At sasagutin natin yun. Tayo lahat po ay yuko. Hallelujah. Ang aming Diyos, maraming salamat po sa inyong patnubay sa aming kalagitnaan. Dabang naman namin ang inyong pagmamahal. Ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Tunay nga na Panginoon, na kapag ikaw po ang aming pong inuna, pinag-usapan, ay nasa kalagitnaan ka namin. Salamat po Panginoon sa kapuspusan at kaaliwan na iyon ng Banal na Espiritu na kami lahat ay nanarito ay meron kaming naunawaan sa iyong mga salita. Panginoon, hipuin po ninyo ang mga tao na ayaw lumapit sa iyo. Ang iyong pong lingkod ay nahahabag. Nais ko po, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay matulungan ang mga naritong mga kaluluwa na ipaabot naman doon sa kanilang mga mahal sa buhay upang sila po ay mapuspos ng inyong kaluwalhatian at maraming malitas. Naunawaan namin yung sinabi na kapag ang isang kaluluwa na naakay mo sa iyong harapan ay libong ang hila ng diriwa. How much more, Panginoon, kung ang buong pamilya ng bawat isa dito ay maituwid at mailapit sa iyong trono. Ano po, Panginoon, napakasaya po ng iyong lingkod sapagkat nagbubunga na naman ang ibinigay mong binhi sa iyong lingkod. Maraming salamat po. At basbasan po ninyo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Salamat po, Pastor. Amoy ka, punan po tayo, no? So, isama natin siya sa mga lessons na binabalikan natin.
So, sa oras po ito, bago tayo tuloy magtatapos, patuloy natin ibigay ang ating mga kaloob. So, tithes offering, ibigay natin na may galak sa Diyos. And it's, diba, sabi, siya yung may kakayanan na pagyamanin tayo, bigyan tayo ng mga bagay na para sa atin. So, ibalik din natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga offering natin. Sige pa, magbigay tayo. Nakikita mo ka, Panginoon, na bawat isa sa amin, patuloy na pinagpapalang mo bawat isa, O Diyos, ang panalangin, patuloy mo kami, palaging po Diyos, upang magpapala kami, at mga magamit na lahat na mga kaloob na ito sa iyong panabahan, Panginoon. Lahat na pangangailangan namin patuloy na Diyos-Diyosan mo, Panginoon, alam namin, Diyos, na ito ang aming source. At maraming salamat po sa lahat. Tatasan ng mga ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ano na po? Announcements lang po. Ganun pa din po, sana maaga tayo tuwing Sunday school. Tapos sa susunod na rin po, potluck. So, kung sino man po na nais na magdala lang. Kung hindi, punta pa rin po sila dito. So, ayan, sama po natin sa panalangin lagi yung ating ministeryo. So, kung wala kayo dito, minsan hindi tayo napagsimba, kahit sa panalangin, yung spirito naman natin nagkakasama siya, di ba? Wala siya sa lugar, wala siya sa tabi-tabi, pero yung spirito natin nagkakasama sa pagkakaisa sa panalangin sa bawat isa. Yun po, follow nyo yung XCC. Yung announcements, yan po. May iba pa po pang announcements. Yan. Ano lang po, mamaya po tapos kumain. Sabi po to sa mga elders, may meeting po. Yun lang. Yan. Meron po ba mga nag-birthday? Yan. Yung nakaraan, parang first week lang no? Ngayon patapos na naman yung war. So, si Ate Inday, kung po kay Ate Inday, yung mga nag-birthday po ba? Ang July. So, Jane, wala. So, sige, Ate na lang. Birthday ko na sa ako talaga. Ang daming cake, oh. Yeah. Wala nga, no? So, pastor, hindi ko pa kita na lang yun. Maraming salamat sa araw na ito sapagkat walang katapos ang birthday ng ating asawa at sana ibalik ka lang ito wala ninyong mahal. At sino pa po ang may birthday ng July? Yung may July pa? Tayo pong lahat ay sige kuha natin ang ilihan natin si Sister. Ilihan natin lahat tayo para malakas ang puwersa. Yan, yan. O Ama namin Diyos sa mga pangyarihan, maraming salamat po sa buhay ni Sister
Live na nagdiriwang po ng kanyang birthday sa buwan ng Hulyo. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang wisdom, ang karunungan ay pagkakalap sa kanya. Walang patid at walang patid na pagpapala. Kapagkat, Panginoon, nakikita po ninyo ang kanyang puso na malinis, na naglilingkod sa iyo. Ganon din, Panginoon, salamat po sa mga biyaya at pagpapala na tinatanggap niya sa lahat ng oras. Nais ko, Panginoon, na hilingin sa iyo. Balutin po niyo siya ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo upang siya po ay mailayo na sa lahat ng uri ng sakuna sa mga sakit at karamdaman. Pinadalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo siya na humaba ang kanyang buhay upang makapaglikod ng lubos-lubusan sa tulong ng iyong parang Espiritu at makatulong dito sa aming iglesia. Panginoon, tungayan mo po ang kanyang kalooban at tingnan mo po, Panginoon, ang lahat po ng kanyang pinabalak sa ikabubuti po, Panginoon, ang kanyang pananampalataya, lalo na po, Panginoon, sa iglesia nito. Nais po namin, Panginoon, na basbasan mo siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Ayan. Batiin natin sa para sa last na Christmas. Sige, amin na natin si ate. Yan. Tapos yung mga birthday din po ng June. Sino yung mga June? Kaya na lang din po ng cake. July? May June po ba? Sa atin, yung June ka, di ba? Nakalimutan yung cake yung last. So, kuha ka na lang din. Kuha ka na lang din. Hindi, kunin yung isa. Pagpupakain mo sa hindi, gusto niya mag-picture. Sobrang galing. Kaya wala siyang picture ng June. Sige, para magamit ko din siya sa picture. Kaya, belated happy birthday po. Yan. So, yan po. Tawagin po ulit si Pastor. Ating closing prayer. Si Pastor Tito. Ating closing prayer. Okay, puli po, Panginoon. Tayo po ay tuloy. At tayo po ay umawit. Awitin natin ang pasalamat sa Panginoon. Give thanks. Wait and pray for my
Diyos ang namating kong namin, Panginoon. Sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa iyong mensahe sa umagang ito. Na ito, Panginoon, ay sana ay maunawaan ang bawat isa at may apply sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy mong ibalik ang init na pananampalataya sa bawat isa. Sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala sa oras ito, anuman ang kanyang kabalahan. Tunay o Diyos na sila ay iyong palayain. Kung sila man ay nakaramdaman, aming hinihingi ang kanilang kagalingan. Langitin namin ang nakapakinig sa labas, Panginoon. Na patuloy nga, Ama, na ikaw humipo sa kanilang mga puso, Panginoon, sa kahit pumasok at tinamay sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, ang espiritu ng kalinlangan na patuloy mong alisin sa kanilang mga puso at isipan. Dalangin ko, Ama, bawat isang ugat na patuloy mong labayan. Kalakasin, pisikal, higit sa lahat ang kalakasang espiritual. Dalangin ko sa oras ito sa aming pagsamantalang pag-rekulay. Natago po kami na iyo sa aming mga pamahan. Pag-ibig kapayapaan ang sumalubong sa aming mga tahanan. Salamat o Diyos. Maingat namin ibinabalik ang mata sa papuri. Pasalamat sa pangalan ng Ama